tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano? Kukuha ka na naman ng pera. 4 na buwan lang ako umuupa rito. Halos 2 taon lang na ibibigay ko sa yung bayad ng renta. Nangangako naman ako sa iyo eh. Ibibigay ko sa iyo pagkatanggap ko ng padala ng asawa ko. Nangangako ka samantalang ang utang mo sa misis ko hindi mo pa rin nababayaran. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na ibabawas na lamang yon sa renta ng pwesto? Anong ibabawas? Sobra-sobra na. Mag-4 lang buwan kaming umuupa sa pwesto ninyo ng asawa ko. Halos 2 taon lang ibabayad ko sa inyong renta. Hindi ba pera ko lamang ang halaga ng perang binabayad ko sa rental? Wala pa doon ang utang ng asawa ko. At may bali-balita, may utang ka pa rin pala sa kasamaan mong nagmamalyong. Paano ka makakabayad yan? Kahit ngayon lang. Kailangan kasi ng anak ko ang pagmatrikula niya eh. Magtapat ka nga sa akin. Hindi nga ba nagpapadala yung asawa mo o nilulustay mo lang? Wala kang karapatang pakialaman ang personal kong buhay. Oh, sorry. Pero wala na akong mapapautang sa'yo. Sobrang advance ko sa'yo ng pwesto mo. At hindi na kita mapapautang. Maliban lang kung Maliban kung ano. ibebenta mo lamang sa akin itong lupa at pwesto. Ano? Sandali lang. Magandang umaga sa'yo. Nasaan ba si Jerry? Magandang umaga din po. Bibili po ba kayo ng paninda ko? Nasaan ba si Jerry? Wala yata siya rito. Wala nga po siya Bibili ka ako ng isda mo. Sariwa ba itong isda mo, ha? Opo, sariwa po ang mga isda ko. Dahil sa pantalan ko po, binibili ang mga ito. Nako, ang ganda mo namang tindera. Kwan po asawa po ako ni Jerry. Ikaw pala yung may bahay ni Jerry. Madalas nga kanyang mabanggit sa akin na mahilig ka raw magnegosyo. Itong asawa ko talaga. Itinichismis na naman ako. Hindi baling kinichismis ka. Magaganda naman ang sinasabi niya tungkol sa'yo. Ay, nako, mapalad si Jerry at nagkaroon siya ng asawang masinop sa pera at masipag pa. Nakalakihan ko na po kasi ang hirap ng buhay. Kaya alam ko ang halaga ng pera. Kung ikaw lang sana ang naging manugang ko, ako na siguro ang pinakamasayang biyanan. Teka, bigyan mo nga ako ng 2 kilong bangos at nang may maulam kami ng mga apo ko. Kasama niyo pala ang mga apo ninyo? Oo. May isa pa akong apo na kasama ko sa bahay. May kung tutuusin isang apo lang sana ang pinapakain ko. Kaso dumadagdag pa ang ibang apo ko dahil madalas wala silang pagkain sa bahay nila. Saan po ba ang bahay ninyo? Ay, yan lang sa likuran nitong pwesto. Kayo pala ang tatay ng may-ari ng lupa't pwestong ito. Yung nasa abroad? Oo. Ako nga. Kung ganon, ay manugang ninyo si Laika. Oo. Manugang na hilaw. Kasi hindi pa naman sila kasal ng anak ko. Pero malalaki na ang mga anak nila. Kung ganon, pwede po bang mabanggit ninyo sa kanya ang utang niya sa akin? Ano?
May utang din sa'yo ang babae yon. Opo, hindi raw kasi nagpapadala ang anak ninyo. Madalas siyang umuutang sa akin. Kaya medyo malaki-laki na ang utang niya sa akin. Ay, siyempre, may pangangailangan din ako sa pera. Kaya sana ay mabayaran ako. Sige, huwag kang mag-alala at sabihin ko sa kanya. Ito na po ang 2 kilong bangus ninyo. Sinobrahan ko na po para lagi kayong bibili sa akin. At tuloy, maging magkaibigan po tayo at magsuki nga. Saan pa nga ba ako bibili kundi sa'yo? O, paano? Tutuloy na ako at nang mailuto ng apo ko itong binili kong uulamin namin, ha? Sige po. Ay, naku. Mabait naman pala ang matandang yun. Pati mga apo ay pinapakain, pero yung ina nila, ewan, anong mukhang ginagawa niya sa pera? Bakit ang dami niyang utang? Ibenta mo sa akin ang lupa't pwesto mo para mabayaran mo ng dapat mong bayaran sa akin. Paano ko maibebenta sa'yo ang lupa't pwesto nasa pangalan pa ng asawa ko at hindi pa nga kami kasal. Pero siguro naman ihawak mo mga dokumento ng lupa ng asawa mo, hindi ba? Oo naman. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng halagang kailangan mo basta ipahawak mo sa akin ang titulo ng lupa. Para naman may pinanghawakan ako. Ang laki-laki lang ng perang naibigay ko sa inyo. Pumirma ka nga na may utang ka sa akin, pero paano naman kung lagi kang walang pera? Paano ko pa sisingil ang perang pinautang ko sa iyo na nakuha mo sa akin? Di ba? Pero... Hindi mo maiali sa akin na ako'y kakabahan. Isipin mo, 4 na buwan lamang kaming nangungupa ng asawa ko sa pwesto. Pero ang advance mo sa akin nakuha 2 taon na halos. Paano maisipan namin lumiban? Maibibigay mo pa kaya sa amin ang pera na inutang mo? Oo, huwag kang mag-alala. Babayaran din kita. Kaya ko nga ipapahawak sa yung titulo ng lupa Teka, magkano ba ang maipapautang mo sa akin kung ipapahawak ko sa'yo ang titulo ng lupa ng asawa ko? Ikaw, magkano bang kailangan mo? 100,000 sana. Okay. Kaya gagawin pang 200,000 ang uutangin mo sa akin. Basta ipahawak pa lang sa akin yung titulo ng lupa ng pwesto ninyo. Nang sa ganun maipakita ko naman sa asawa ko yung dokumentong hawak ko para naman hindi mag-alangan yung asawa ko. Kahit mag-withdraw ako ng malaki sa bangko. Ano? Pinautang mo ng 200,000 ang Laika na yun? Hindi ba nga ako nababayaran Alam ko. Pero huwag kang mag-alala. Kinuha ko naman sa kanya ang titulo ng lupa Ang ibig mong sabihin ay itinangla sa iyo ang lupa ng pinagpwestuhan natin? Oo. Naawa ko sa anak niya na mag-iisang pero baka mapalabas naman sa loob ng klase dahil walang pambayad. Paanong hindi makakabayad ng matrikula ang anak Panay sugal ang ginagawa. Kaya nga alang-alang sa mga bata na matatalino pa naman, pinahiram ko na. Sinabi kong bayaran niya na ang pagmatrikula ng anak niya para wala siyang alalahanin. Yan ay kung ibabayad nga ng matrikula para sa mga anak. Paano kung hindi? Di kawo naman ang mga bata. Nandyan naman yung mga nandyan yung lolo nila na sumasalo sa pangmatrikula.
Kaya naman siguro malakas din ang loob ng babaeng yan. Oo nga, pero matanda na si Mang Emitelio. Problema na ni Lairen, basta ako. Panatag ng loob ko dahil hawak ko ng titulo ng lupa nila. At nakasisiguro ako na hindi tayo basta-basta mapapali sa pwestong ito. Dapat lang, dahil dumadami na ang suki natin. Kaya dapat na magtagal tayo sa pwestong ito. Malaki-laking halaga na ang naipautang sa akin ni Jerry. Ibabang ko ang 100,000 at yung iba naman ay pangmatrikula ng anak ko. At ang iba naman ay gagamitin ko dito sa loob ng bahay. Ang matitira ay ipupuunan ko sa sugal. Siguro naman sa pagkakataong ito ay mababawi ko na ang mga naipatalo ko noon. Bibili pa pala ako ng bagong damit at bagong sapatos. At ang matitira pa doon ay ipapautang ko rin ng may interes. Matutulog na nga ako at maaga pa akong gigising bukas. Dahil bukas na ibibigay ni Jerry ang 200,000 pesos. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Hanggang kailan ko ulit sa Cebu? 2 linggo lang ako nun siguro. Oh, bakit tumayo ka na? Hindi mo pa nauubos ang pagkain mo Busog na ako. Kailangan makarating ako agad sa airport. Alam mo naman, 2 oras ang binibigay para makapag-check-in ang mga pasahero. Oh, sige, mag-ingat ka. Siya nga pala. Ito na yung titulong lupa ni Rani. Naibigay ko ng 200,000 kanina. Kaya, ibigay na rin sa akin yan. Itago mo yan Ikaw ang magtago niyan at nagmamadali ako. Oo na. O sige. Umalis ka na. At mag-ingat ka. Bags at damit ito Oo, bumili ako ng bagong damit ko. At binilhan din kita at ng mga kapatid mo ng bagong damit. Nagpadala na yata ang itay? Ha? Oo. May mga damit pa naman ako Tsaka bakit damit ang binili ninyo? Wala tayong bigas. At yung pambayad sa kuryente. 2 buwan na tayong hindi nakakabayad. Mapuputulan na tayo ng kuryente. Huwag kang mag-alala. Mababayaran na natin ang kuryente. Ito ang damit mo. At damit na rin ng mga kapatid mo. Para hindi sabihin ng mga tao na naghihirap na tayo. At talaga palang mas importante para sa inyo kung anong sasabi ng mga tao tungkol sa buhay natin? Aba, oo naman. Alam mo, kapag mahirap ka, lalait-laitin ka ng mga tao. Hindi ka irerespeto kung alam nilang wala kang pera. Hayaan ninyong mga tao. Nahusgan tayo base sa panlabas na nakikita nila sa atin. Ang importante, wala tayong masamang ginagawa sa kanila. Ano? Hayaan lang natin na hamakin tayo ng tao. Ay nako, hindi pwede sa akin yan. Inay, mas pagtatawanan tayo ng mga tao kung magdaramit tayo ng mamahalin. At nagpapanggap na may kaya sa buhay. Kahit ang totoo ay kumakalam naman ang tiyan sa gutom.
Apo, bakit nandito ka pa? Hindi ka pa mapapasok sa school ninyo. Baka maapektuhan ang grades mo niyan at hindi mo makuha yung inaasam-asam mong medalya. Mamayang hapon po ang pasok ko, Lolo. At Ah. mag-OOGT lamang po kami. Dahil tapos na ang lahat ng units ko. Ano yung OJT sinasabi mo, Apo? OJT, on-the-job training. Ang ibig sabihin ay isasabak na kami sa trabaho base sa kurso na kinuha namin. Ay, ganoon ba? Siya, sige. Wala ka rin lang palang pasok bumili kang tinapay para may meriendahin tayo ng pinsan mo rito. Ha? Merienda? Talaga po? Nako, ang bait talaga ng lolo ko. Lagi kaming binubusog. Kaya nga, love na love ko kay lolo. Kasi ikaw ang pinaka-best na lolo. Sige na. Binula mo naman ako. Oh, ito ang pera. Bumili ka ng tinapay at para makapag-merienda na tayo. Ano? Sarado pa rin ang tindahan ni na Jerry. Opo, ewan ko ba dun? Magdadalawang linggo na mula nung umalis yung asawa niya. Ha? Lady? Oh, ayan na pala yung asawa ni Jerry. Oh, kamusta ka na? Bakit ba ngayon ka lang, ha? Kuwan po kasi, Mang Imiterio. Nagkaroon po kami ng problem ng asawa ko. Bakit Kaya ako ba? umalis. Ano bang nangyari? Nadisgrasya po ang asawa ko. Ha? At hanggang ngayon, ay nakuha pa siya. Kung pwede, sana ay magkikiusap po. Kung pwede na, kung wala pang ginagawa si Lady, siya muna ang tatao sa tindahan ko. Babayaran ko naman ang serbisyo niya. Hindi magandang inasa ng inay. Nawawala na siya sa katwiran. Kahit na, Apo, ina mo pa rin siya na dapat ninyong respetuhin. Siya nga pala, yung kapatid mo, kumusta na? Ayun. Kaalis lang. Kaya isinara niyo ulit yung tindahan. Naawa ako sa asawa ni Tito Jerry. Ang bait-bait na tao. Pero, grabe namang pagsubok ang dumating sa kanya. Ang biro ninyo, sa tuwing bumibila ako sa kanya ng isda, meron laging dagdag. Pero naaksidente ang asawa. Apo, hindi porkit mabait ang isang tao, hindi na sa dadaanan ng pagsubok. Dumarating ang pagsubok sa isang tao. Na hindi natin inaasahan. Mabait man o masama. Mayaman lang mahirap. Patunay lamang na pare-pareho lang tayo ng mga tao sa harapan niya. Ganun po ba, Lolo? Oo, Apo. Talagang ganyan ang buhay. Dumarating ang mga pagsubok tulad ng ganyang sitwasyon. Pero sana, sa kahit anong kalagayan natin ng mga tao, huwag nating aalisin ang pananampalataya natin sa may likha. Dahil siya lamang ang pag-asa natin. Medyo malaki-laki ang nasingil ko ngayong araw. Maganda palang negosyo ng pagpapautang. Yung ipinapautang ko na 3,000, ang balik sa akin ay 3,150 sa loob lamang ng isang linggo.
May tumatawag. Baka ito na yung isa pang gustong mangutang sa akin. Hello? Ano? May masamang nangyari kay Randy? Anong nangyari sa asawa ko? Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ano nga ba ang nangyari kay Randy? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan